Mga kablackmas, mga kapatid sa pananampalataya sa ating Amang Diyos, sa Panginoong Hesukristo at sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ngayon ay nakikita nyo nandito sa aking likuran ang mga bundok na bato, mga kalikasan na talaga namang nakakamangha. Yan, nalikha ng ating Panginoong Diyos na nasa langit. Mga kapatid, Happy New Year po sa inyong lahat. At madalas nating naririnig na pag bagong taon, naririnig natin sa ating mga kapwa, mga kapamilya na magbabago na ako, babaguhin ko na yung mga ugali ko, yung mga mali kong ginawa before, ay babaguhin ko na itatama ko. Meron pa dyan na magda-diet na ako, mag-exercise na ako, magtatrabaho na ako. Napakarami po natin, mga kapatid, na naririnig na ganitong mga salita sa ating mga kapwa. Pero madalang nating marinig na magbabago na ako para sa Diyos. Babaguhin ko na yung mga maling ugali na aking nakagisnan noong nakaraang taon. Mga kapatid, hindi natin kailangan maghintay ng bagong taon o bagong araw para baguhin yung mga negative na bagay sa ating buhay, yung mga negative nating pag-uugali, yung mga mali nating paniniwala at pananampalataya. Kahit ngayon ay kaya mong baguhin ang iyong sarili at bumalik sa Diyos. Hindi mo na kailangan maghintay ng isang taon pa para baguhin ang iyong sarili at iwan ang mga maling gawa, maling paniniwala at mga kasinungalingan sa buhay mo. Mga kapatid, ngayong bagong taon, atin pong gawin ang ikabubuti ng ating buhay, ng ating pamilya. At hindi lang ngayong bagong taon, kundi sa araw-araw po ng ating buhay. Higit sa lahat, iwanan po natin yung mga mali nating ginagawa noon. Yung mga maling bagay na nakakasakit tayo ng kapwa. Nakakasakit tayo ng damdamin ng iba. Na mahilig tayong makipag-away, madali tayong mainis, madali tayong magalit. Mga kapatid, tayo po ay lumapit sa Diyos. Ang baguhin natin yung pananampalataya natin at paniniwala, mga kapatid. Sapagkat tayo, pag lumapit tayo sa Diyos, tayo ay Kanyang tutulungan, tayo ay Kanyang gagabayan upang tayo ay mapalapit sa Kanya at mabago ang ating buhay. Kaya naman mga kapatid, ngayon pa lang, ngayong minuto na to, ngayong pinapanood mo itong video na to, hindi mo na kailangan mag-isip pa. Dahil ang paglapit sa Diyos, ang pagbabago ng iyong buhay para maging kabutihan ito sa iyong buhay o maging mabuti ang iyong buhay, hindi mo na kailangan maghintay ng mahabang panahon. Dapat ngayon, gawin mo na yan mga kapatid. Gawin ninyo. Sapagkat hindi po natin nalalaman kung kailan ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. At sa kanyang pagbabalik, ay kukunin niya ang lahat ng anak ng Diyos, ang lahat ng nananampalataya at naniniwala sa Kanya. At kasama niyang dadalhin ito sa Kanyang pagbabalik sa kaharian ng ating Ama. Mga kapatid, gusto mo bang maiwan sa mundong ito? Gusto mo bang maiwan sa mundong ito na ang mangyayari ay masisira, mawawasak, maglalaho? Kaya mga kapatid, ngayon pa lang na pinapanood mo ang bidyong ito, baguhin mo na ang buhay mo. Baguhin mo na ang paniniwala at pananampalataya mo. Doon ka na sa totoong Diyos na alam mo magliligtas sa iyo sa pagdating ng panahon. Ang Diyos na magbibigay sa iyo ng magandang buhay at buhay na walang hanggan. Dahil pagdating natin sa kanyang kaharian, lahat ay maayos, lahat ay masaya. Lahat ay nagmamahalan. Walang anumang galit, walang anumang negatibong mga bagay, kundi katotohanan lamang. At ang gagawin natin doon mga kapatid, ay haharap sa kanyang luklukan na may paggalang, may pagpuri, may pag-ibig at pagmamahal at paniniwala. Kaya kung ikaw gusto mo maligtas ang iyong buhay at ang iyong pamilya, simulan mo na ngayon kapatid. Huwag ka nang maghintay pa ng mahabang taon o mahabang panahon para magbago ka sa paniniwala at pananampalataya sa totoong Diyos. Iisa ang dapat nating puntahan. Ito ang kaharian ng Diyos at iisa ang dapat nating sambahin, ang ating Ama na nasa langit
ang Panginoong Hesukristo at ang Espiritu Santo na siyang magliligtas sa iyo at sa pamilya mo, gayon din sa ating mga kapwa. Kaya muli mga kapatid, isang maligayang bagong taon sa inyo at maligayang bagong buhay. Amen and hallelujah.